Kasama yung nag-iisang liga ng katotohanan. Darito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. I will never withdraw. I'll fight down to the last. Dating Pangulong Joseph Estrada nakatuon na sa kanyang kampanya matapos payagan ng COMELEC 2nd Division na muling tumakbo sa pagkapangulo. Magnanakaw kayo. You are arrested. You are arrested. Mga commissioner ng COMELEC, pinakulong si Attorney Eli Pamatong. Ikinapon daw po sa sasakyan na parang baboy. US Embassy, formal nang hiniling na malaman ang lagay ni Jason Eifler kasunod ng reklamo ni Marlene Aguilar Pollard. Term extension ng mga kongresista at senador isinusulong bilang proteksyon daw sakaling pumalpak ng malawakan ang automated elections. Pagiging masayahin at iba pang alaala ni Press Secretary Sergio Remonde, sinariwa ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ng namayapang kalihim. Haiti, muling niyanig ng magnitude 6.1 na lindol. Pambansang kamao Manny Pacquiao at Joshua Clottey nangako ng magandang laban sa Texas sa Marso. Isang Pinay, first runner-up sa 2009 Ford Supermodel of the World. Pinayagan ng COMELEC 2nd Division si dating Pangulong Joseph Estrada na muling tumakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon 2010. Sa desisyong nagbabasura sa 3 disqualification case laban kay Erap, iginiit ng 2nd Division na mas mainam na ipaubaya sa taong bayan kung sino ang susunod na iluluklok sa palasyo ng Malacanang. Saksi si Tina Pangilinan Perez. Nothing can make me happier once and for all. I will never withdraw. I'll fight down to the last. The Filipino people did not leave me when I was incarcerated. Now, I would say, never will I leave our people. Till death do us part. Larawan ng saya at abot-abot na pasasalamat si dating Pangulong Joseph Estrada matapos ibasura ng COMELEC 2nd Division ng 3 disqualification cases laban sa kanya. Sa kabila ng argumentong sakop umano ng constitutional ban sa re-election ng Pangulo si Erap, sabi ng 2nd Division, imbis na mga di naman halal na opisyal tulad nilang mga taga-COMELEC, mas mainam daw na hayaan ang mga botanteng magdesisyon kung sino ang dapat maupo sa palasyo. Sabi ni Chief Justice Puno, it is better policy to let the voters decide who should be the president. Ang desisyon ng 2nd Division ay maaari pang iapela sa COMELEC Anbang. Ang desisyon naman ng Anbang, maaaring questionin sa Korte Suprema. Pero umabot man hanggang Korte Suprema ang kaso ni Erap, dati nang nagsalita ang COMELEC, kasama ang pangalan ng dating Pangulo sa mga balotang sisimulan ng iimprenta sa darating na Lunes. Bumaba ang desisyon ng COMELEC 2nd Division, eksaktong 9 na taon mula nang lisanin ni Erap ang Malacanang sa gitna ng People Power 2. At ngayon, handang-handa na raw si Erap na muling umalagwa sa pangangampanya. Tiyak din daw ng dating Pangulo, makakamit niyang muli ang mahigit 6 na milyong botong lamang sa kanyang mga katunggali tulad ng kanyang tambak kay Jose de Venecia Jr. noong 1998 presidential elections. Kaya naman kahit pumapangatlo lang kina Senator Noynoy Aquino at Senator Manny Villar sa pinakahuling survey ng SWS, kumpiyansa si Erap na makakahabol siya kapag itinodo na raw niya ang kanyang mga political ad at kampanya. Obserbasyon naman ng ilan, pinaliit lang ni Erap ang tsansa ng oposisyong makamit ang tagumpay sa botohan sa Mayo. Ako si Tina Pangilinan Perez, ang inyong saksi. Kung ang muling pagtakbo ni Erap, pinabura ng 2nd Division ng COMELEC, 10 araw na pagkakakulong naman ang nakuha ni Attorney Eli Pamatong. Yan po ang parusa kay Pamatong matapos niyang tawaging magnanakaw at sabing dapat pagbabarili ng mga taga-COMELEC dahil sa pagpa-disqualifika sa kanya sa presidential elections. Nagbabalik ang saksing si Tina Pangilinan Perez. Itong mga komisyon ito, makurap ito eh. Walang pag-asa itong mga pobre dito sa Pilipinas. Kaya pag nakita ko mga mukha sa mga tarantado ng mga komisyoner niya, mag-ukaut ako. Dapat babarilin niya, pero wala naman akong barilala.
Sa mga taga-suporta ng pinadidisqualify niyang si dating Pangulong Joseph Estrada, napili ni Atty. Eli Pamatong na maglabas ng sama ng loob laban sa COMELEC. Ang nagpakilalang taga-UP at naka 92% daw sa bar exam, hindi matanggap na dinisqualify siya ng COMELEC bilang presidential candidate habang pinayagang tumakbo ng komisyon ng umapilang si Vetaliano Acosta matapos itong ampuni ng KBL. Hinala ni Pamatong na suhulan daw ang COMELEC. Pinahihinahin siya ng kapwa-abogadong si Senate President Juan Ponce Enrile. Napakahirap. Lawyers, we are agents of the court. We must exercise our caution. Pero nang magsimula ang promulgation, saka na nagkagulo. The case of Pamatong is not yet called. Will you please wait? Your Honor, I'm walking out because I don't have respect and trust for this commission. That is I'm your walking out privilege. because I don't But, believe in you. We will cite you for contempt. Okay? You're right, na magnanakaw kayo. You are arrested. You are arrested. You are arrested. Direct contempt. Sige, mga magnanakaw kayo. Ilang beses pang sinubukan ni Pamatong ang pasensya ng COMELEC, pero tila napuno na kaya rumesbak na ang mga commissioner. Yung ginawa niya kanina, it is unforgivable. If we don't do anything, baka nobody will respect us anymore. Nanggigigil din si Commissioner Nicodemo Ferrer sa bansag sa kanila ni Pamatong na sila'y mga magnanakaw. If I call you magnanakaw, siguro, you might even punch me in the face. That was how we felt. Being respectable people, we did not do so. We did not punch him in the face, but we ordered his arrest. At dahil ilang ulit nang gumawa ng kahalintulad na gulo si Pamatong sa COMELEC, pinag-aaralan na ng mga taga-2nd Division ang pagsasampa ng kasong perpetual disqualification at disbarment laban sa kanya. Sa session hall ng COMELEC, pansamantalang idilitinin si Pamatong habang hinihintay ang written order ng 2nd Division. Pero paglabas ng kautusan, agad siyang pinusasan. Dinala sa Manila City Jail at isinailalim sa fingerprinting. 10 araw makukulong si Pamatong matapos siyang i-contempt ng mga commissioner ng COMELEC. Pagmumultahin din siya ng 200 piso. Wala itong apela. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Hanggang sa likod ng mga rehas na bakal, matibay pa rin ang paninindigan ni Atty. Eli Pamatong. Wala raw siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa kanina sa COMELEC. At live mula sa Maynila, saksi si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Vicky, nananatili pa rin nakapiit sa Manila City Jail itong si Atty. Eli Pamatong matapos ipa-direct contempt ng COMELEC kanina. Sa labas ng Manila City Jail, todo bantay ang mga tauhan ni Pamatong. Lula ng isang puting van, alisto at naka-uniforme ang mga kasamahan ni Pamatong sa International Militia of People Against Communism and Terrorism. So, yung ginawa nito ni Pamatong, para sa amin, tama lang yun na kung ano man yung nalalaman niya na katotohanan, ay dapat lang ipaalam sa taong bayan. Ito sila, hindi nuisance. Pero si Atty. Pamatong, nuisance. Ano ba talaga ang gusto natin para sa bansa natin? Pero hanggang dito sa Manila City Jail, hindi raw pinagsisisihan ni Pamatong ang kanyang ginawa. I'm proud, I'm honored to be jailed for the sake of my people. I'm willing to undergo any kind of suffering for this country. Ang pangyayari sa COMELEC ay hindi unang pagkakataong nakaagaw ng atensyon si Pamatong dahil sa kanyang mga paniniwala at ipinaglalaban. Nang ideklarang nuisance presidential candidate noong 2004 elections, ipinosas ni Pamatong ang kanyang sarili sa gate ng COMELEC bilang protesta. Nang hindi pagbigyan, nagsunog siya ng kopya ng konstitusyon matapos ang isang buwan. Pero sa kanyang sumunod na pag-eksena, isang buwan makalipas ang eleksyon 2004, marami na ang naperwisyo at muntik madisgrasya ng kanyang ipakalat ang mga metal spike sa kahabaan ng EDSA, C5, Quezon Avenue at iba pang daan sa Kamaynilaan. Naaresto siya makalipas ang 4 na araw matapos maharang sa isang military checkpoint sa Laguna. Sinampahan siya ng reklamong malicious mischief. Kalaunan, binawi ni Pamatong ang pag-ako niyang ito sa spike attacks. And I am proud to have committed that crime against the crooks and clowns and comedians of the country. Yes, Vicky, bukod sa motion for reconsideration na inihain ni Pamatong kanina sa COMELEC, bukas naman ng umaga ay maghahain ng petition for certiorari itong kampo ni Pamatong sa Supreme Court para sa agarang paglaya nito. Mula rito sa Maynila, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Samantala, binasura na rin ng COMELEC 2nd Division ang disqualification case
laban kay Pangulo Arroyo na inihain ni Atty. Ellie Pamatong. Ayon sa COMELEC, walang batas na nagbabawal sa isang Pangulo na kumandidato sa mas mababang posisyon pagkatapos ng kanyang termino. Pero hindi pa pinal ang desisyon ito ng Second Division dahil pwede pa itong iapila sa COMELEC and Bank o kaya ay dalhin na sa Korte Suprema. There is no law cited which would prevent a president from stepping down and running for that position of congressman.